May pumalit na sa #1 spot ng pinakahuling senatorial survey ng Pulse Asia. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Parehong nasa rank 1 to 2 si Senator Bongo at ACT-CIS Party List Erwin Tulfo sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Lamang lang sigo ng halos 2 percentage points. Pasok din sa senatorial preference na dating Senate President Tito Soto, Senators Bong Revilla, Bato de la Rosa at TV host Willie Revillame. Nariyan din ang broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senador Manny Pacquiao, Senator Lito Lapid, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Las Piñas Representative Camille Villar at dating Senador Ping Lacson. Ikinagulat ng ilang eksperto ang resulta ng survey dahil karaniwan daw na nagna-#1 ang mga manok ng Pangulo. Pero ito parang kumbaga amidst the crisis that the Duterte family has been going through, and as well as the PDP laban na nagawa nila na mag-#1. Posibleng gumanda pa raw ang numero ni Go sa mga susunod na survey kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nakita niyo na maraming pumuri sa kanya. Parang no matter what, loyal siya sa boss niya. Nagpasalamat naman si Go sa resulta ng survey. Sa pagbaba naman ng ranggo ni Erwin Tulfo sa survey, posibleng nakaapekto raw dyan ang mga petisyon para ipa-disqualify siya, bagamat ibinasura ang ilan dito. Somehow tingin ko it caused a dent na medyo na-damage, nagkaroon ng slight decline in his recent survey number. Si Senator Bato de la Rosa na kilalang Maka-Duterte, ikinatuwa ang resulta ng survey. I'm so happy na nag-work to my favor yung demolition job na ginawa ng gobyerno laban sa akin. Nasa number 14 naman sa naturang survey si Senator Amy Marcos. Ilang beses na siyang nawala sa top 12 ng mga survey, pero posible pa rin daw siyang makalusot. Tingin ko doon yung suporta ng kanyang brother, who is the president, will be there throughout. Oo, hindi iiwanan nun. Hindi papayag na matatalo si Senator Amy Marcos. Ayon sa ilang eksperto, napakasikip ng senatorial elections ngayong taon. Napakarami rin kasing tatakbong malalaking pangalan at mahirap makapasok sa top 12. Kaya dapat daw ang lahat ng kandidato doble kayod sa pangampanya at huwag magpakakampante maging ang mga taga-administrasyon. Dahil mula ngayon hanggang sa araw ng eleksyon, posible pa raw maraming mangyaring pagbabago. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.